Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Iloilo, Radyo Pilipinas. 585. Oras sa Radyo Pilipinas, impunto alas 8 sa aga. Nagapanguna nga balita sa syudad, sa mga banwa, sa probinsya sa Iloilo, kag kaingon ng mga probinsya. Mga pananawon sa likod sa mga balita. Inyong mabatian sa Radyo Pilipinas Iloilo News. Mga balita na magasugata sa inyong nga aga. Ginbantayan, ginsunod, gintipon sa Radyo Pilipinas Iloilo News Team. Gikan sa hulot balitaan. Diretso sa inyong palamatian. Yarian! Radyo Pilipinas Iloilo News. Mayong aga Pilipinas, good morning Western Visayas. Welcome sa Radyo Pilipinas News karon adlaw sang Huwebes, Hulyo 10 tuig 2025. Ako ang inyong tagbalita, Janelle Baclay. Kag karon sa aton mga pangulong dinaran. Committee chairmanship sa sangguniang panglungsod ginpang assign na. Councilor Shin Mabilog wala sang komitiba. Vice Mayor Labla Baronda ginpabutyag nga hindi matuod na mangin Chief of Staff sini si former Iloilo City Mayor kag karon Special Advisor to the Speaker Jed Patrick Mabilog. Valor 2 ka milyon ka pesos ang illegal nga droga na kumpiska sa bypass operation sa Dumaraw, Capiz. Pulis na sapuan patay sa Borotac Nuevo Police Station. Mga principal dapat siguraduhon nga safe ang school environment sa mga estudyante suno kay Senator Gatchalian. Kag in-person classes sa Pisanan National High School sa Sibalom nagapabilin nga suspendido. Oras sa Radyo Pilipinas sa alas 8:02 sa aga kag karon sa detalye sa aton mga balita lokal. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Wala ginhatagan sa committee chairmanship sa Iloilo City Councilor Shin Marie Mabilog kasunod sa distribusyon sa komitiba sa giniwat nga sesyon sang sangguniang panglungsod. Nagpahayag kung tanis ang interes si Mabilog nga pamunuan ng Education kag Committee on Labor and Employment apang wala ini ginaprubahan. Santo sa ginaprubahan nga committee chairmanship pagapamunuan ni Councilor Lyndon Acap ang Committee on Veterans, Retirees, Elderly and Disabled Persons, Committee on Games, Amusement and Professional Sports. Yara naman kay Councilor Cedric Cabaluna ang Committee on Police, Fire, Penology, Public Safety, Order, Security, Dangerous Drugs and Rehabilitation, Committee on Transportation, Committee on Communication and Public Information. Si City Councilor Nene de la Liana naman ang mag-auyat sa Committee on Social Services, Committee on Information Technology and Computerization. Si Councilor Romel Doron na mag-auyat sa chairmanship sa Committee on Energy and Public Utilities, Committee on Public Services, Environmental Protection and Ecology. Si Councilor Rudolph Ganzon na magpamuno sa Committee on Education, Science and Technology, Committee on Trade, Commerce and Industry, Committee on Domestic and International Relations. Si Kagawad Mandre Malabor naman ang chairman sa Committee on Markets and Slaughterhouse, Committee on Urban Poor, Human Rights and Minority Groups, Committee on Moral Recovery. Si Councilor Francis Parco naman ang chairman sa Committee on Women and Family Relations, Committee on Agriculture, Fisheries, Aquatic and Natural Resources. Pamunuan naman ni Councilor Rex Sarabia ang Committee on Rules, Ordinances, Resolutions and Style, Justice and Legal Affairs, Committee on Personnel, Good Government and Public Accountability, Oversight Blue Ribbon Committee, Committee on Appropriations. Si Councilor Miguel Treñas naman ang maging chairman sa Committee on Tourism, Culture and Historical Affairs, Committee on Urban Planning, Housing and Land Development, Zoning, Expropriation, Assessment and Land Acquisition. Si Johnny Yang naman ang Committee on Engineering, Construction and Public Works. Samtang si Councilor Alan Saldivar ang magapamuno naman sa Committee on Health, Sanitation and Hospital Services, Committee on Cooperatives and Livelihood. Si ABC President Irene Ong, amo naman ang maging chairman sa Committee on Ways and Means,
Committee on Barangay Affairs and Community Development. Samtang si Councilor Gemma Implica naman amo ang magapamuno sa Committee on Youth and Sports Development. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Vice Mayor Labla Baronda ginpabutya nga hindi matuod nga maging Chief of Staff sini si former Iloilo City Mayor kagkaron Special Advisor to the Speaker Jed Patrick Mabilog. Radyo Pilipinas. Sa detalye sang balita, hindi matuod ang nagalaptang impormasyon nga maging Chief of Staff ni Iloilo City Vice Mayor Labla Baronda siya ay City Mayor kagkaron Special Advisor to the Speaker Jed Patrick Mabilog. Sa interview sang City Hall Press kay Vice Mayor Baronda ginambal sini nga fake news ang impormasyon. Dugang pa sang BC Alcalde wala siya kabalo kung sa diin nagaling ng impormasyon kag ginpahayag pa nga overqualified si former Mayor Jed Mabilog sa posisyon bilang advisor to the Speaker. Dako ina nga posisyon ang ginauyatan ni Mabilog kag suno kay Baronda wala ini sang intensyon nga himuon nga Chief of Staff ang anay alkalde. Para sa Bagong Pilipinas, Janelle Baclay, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Valor 2 ka milyon ka pesos ang illegal nga droga na kumpiska sa buy-bust operation sa probinsya sang Capiz. Radyo Sa Pilipinas. detalye sang balita, arestado nga apat ka high value target individual sa ginpatigayon nga buy-bust operation sa barangay Astorga, Dumaraw, Capiz. Ginabantay ara sa 43 kasasyaes ng suspected shabu kung 300 grams nga nagabalor 2 million pesos ang na-recover sa otoridad kanday alias Junior Chard Noel kag Cecil lunsay taga-probinsya sang Capiz. Isa sa mga suspect ng ginpahayag anay katapo pa sa Armed Forces of the Philippines nga nag-awol o kung absent without official leave. Ang operasyon na nangin madinalagon sa pagbinuligay sa Capiz Provincial Drug Enforcement Unit upod ang Dumaraw Municipal Police Station. Ginpanginbulahan ni PRO6 Chief Brigadier General Josefino Ligan ang madinalagon nga operasyon kay nagpasalig sa mas masangkad pa nga kampanya batok sa illegal nga droga. Para sa Bagong Pilipinas, Janelle Baclay, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Wala na siyang kabuhi sa masapwa ng isa ka pulis sa sulod sa Barotac Nueva Municipal Police Station. Ang biktima isa ka police staff sergeant kag assigned sa finance section sa Barotac Nuevo Municipal Police Station. Sa inisyal nga investigasyon sa Barotac Nuevo Police Station nagsaka sa rooftop sa istasyon ng isa ka pulis para magkuha sang iyakalo kag nasapuan ini sang o kung sini ang biktima nga dugo na kang may igo sang pagkatiro. Nasapuan man sa tupad sang biktima ang PNP issued firearms sini kay mga basiyo sang bala 2 ka metros sang kalayon sa iya. Nagaabot naman sa scene of the crime operatives ang kapulisan kag kaupod sa Barotac Nuevo Municipal Police Station para mag-imbestiga kag iproseso ang crime scene. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. 80 ka cacao farmer sa Banwa Sangsara nagpakigbahin sa capacity building training sa DTI Iloilo. Radyo Pilipinas. Radyo Sa Pilipinas. balita ni JP Herbas, Nagiwat ang Department of Trade and Industry kung DTI Iloilo katuwang ang Department of Agriculture kag Sara Municipal Government sa paghana sa cacao production sa Banwa Sangsara sining karon lang. Ang paghanas ginpakigbahinan sa 80 tanan ka cacao farmers ng Banwa. Suno sa DTI Iloilo kabay ini sa mapagtiwa sa ahensya nga mahatagan sang nagakaigong nga technical skills kay hibalo ang mga cacao nursery operator para mangin produktibo ang ilang pagpanguma. Pinagi kay Relvin Paragua, isa cacao expert, kintudo sa mga manguma ang tuhoy sa good agricultural practices, integrated pest management, disease management, kag nutrient management, pati na ang modern propagation techniques. Ang iya presentasyon ang ginsundan sang demonstration sa cacao grafting kag farm establishment. Lubos naman ang suporta ni Sara Mayor John Aying sa aktibidad kag giningganyo ang pag-adapt sa integrated agroforestry system ukon ang pagtingob sa cacao, kape kag lubi sa saging bilang isa ka intercrop agud nga mapadamo pagid ang posible palangitan-an sang mga mangunguma. Para sa Bagong Pilipinas, JP Herbas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. mga prinsipal dapat siguraduhon nga safe ang school environment sa mga estudyante. Suno kay Senator Win Gatchalian. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Sa detalye sang balita ni Marian Grace. Dapat siguraduhon sa mga prinsipal nga safe ang school environment sa mga estudyante.
Ini ang pahayag ni Senator Sherwin Gatchalian, co-chairperson sa 2nd Congressional Commission on Education o EDCOM 2 matapos ang nagluntad nga foul odor inhalation sa barangay Pisanan si Balom Antique nga nagresulta sa pagdala sa masobra isa kagatos nga estudyante sa mga balay bulungan sang Hulyo 2. Dapat sunog kay Senator Gatchalian nga may first aid kag first responders sa mga buluthuan ilabi na nga hindi malikawan ang pagluntad sa mga insidente. Kung madumduman ginpangdala ang pila ka mga estudyante gikan sa Sibalom matapos nga naka-eksperyensya sang kabudlay sa pagginhawa, palanakit sang tiyan kag chest pain matapos nga nakasimhot sang hindi matumod nga chemical. Samtang ginpayag pa ni Senator Gatchalian nga amuman ang chair sang Senate Committee on Basic Education na isa man sa ginarekomenda nila agud malikawan ang school bullying among pagpahamtang sang closed-circuit television o CCTV cameras sa mga buluthuan. Pahayag ni Senator Gatchalian nga epektibo ang CCTV sa pagtapna sang school bullying. Yung school environment ay safe, ligtas, at siguraduhin din na meron tayong mga proper first aid sa mga eskwelahan natin. Hindi natin minsan maiwasan yung ganito sa paninit, sa may nakakain. Nabatian ang gabay sa pahayag ni Senator Gatchalian. Para sa Bagong Pilipinas, Marian Grace Ereñata, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Nagkapatiling suspended ang klase sa Pisanan National High School kagaiping nga Pisanan Central School sa Sibalom Antique na ginkumpirma ni Dr. Nicasio Frio, Schools Division Superintendent, sa ginpadala nga mensahe sa Radyo Pilipinas Iloilo. Suno kay Frio, ginaulat pa sa gyapon nga mangin abiso sang Task Force Pisanan kung sarang na makabalik ang face-to-face classes sa lugar. Sa baylo nagapatuman ang mga bulutuan sa alternative delivery mode. Agud masiguro nga padayon ang pagtuon sang kabataan. Kung madumduman sang Hulyo 2, ginatos ka estudyante sa barangay, ang gintabangan bangod naglain ang pamatyag sa tapos makahaklo sang baho nga tubtob karon ginahibalo pa ang matuod nga ginhalinan. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Defensor nagpadulong sa Department of Budget Management Central Office para personal nga idaho ang 3 ka funding request letters. Radyo Pilipinas. Radyo Balita ni Pilipinas. Hope Torrichante. Personal nga nagpadulong sa Central Office sa Department of Budget and Management si Iloilo Governor Arthur Defensor Jr. agud ihatag ang 3 ka request letters para sa dugang nga pondo sa mga ginaduso nga proyekto. Lakip sa mga ginapangayuan pondo sa gobernador ang pagpatapos ang Halaur River Multipurpose Project Stage 2 balor 5,961,320,000. Magluwas sa Mega Dam, ginapangabay man ni Defensor ang dugang nga pondo para sa pagpatukod sa Smart Government Center sa Barangay Bolong Weste kag Inangayan, Santa Barbara. Ang Government Center may ara sang state-of-the-art sports arena, convention kag regional training centers, accommodation kag mixed-use developments. Ang Department of Public Works and Highways ang nagapatuman sang Phase 1 sang proyekto pinaagi sa initial nga budget nga 100 million pesos. Ang isa ka budget request letter nga ginpresent ni Defensor para sa reinstatement sang Local Government Support Fund para sa probinsya sang Iloilo balor 202 million pesos. Nagamito naman sa pagpatukod sang Putotan Commercial Complex ag pagpasemento sa mga dalanon. Para sa Bagong Pilipinas, Hope Torrichante, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Search for Outstanding Volunteers kay Bayanihan Media Awards ang ginlunsar sa Iloilo City. Radyo Pilipinas. Radyo Sa balita ni Pilipinas. Marian Grace Ereñeta. Opisyal na nga ginbuksan ang Search for Outstanding Volunteers kag ang Bayanihan Media Awards 2025 sa Miyerkules, Hulyo 9. Ginhiwat sa syudad sang Iloilo ang national launching sang SOV kag BMA nga nagatuyo nga kilalahon kag padunggan ang mga volunteer nga nakahimo sang signifikante nga impact sa nagkalain-lain nga sektor sang pag-uswag kag nagapasarnyog sang pagboluntaryo bilang isa ka importante nga galamiton para sa tayuyon nga pag-uswag. Gimpayag ni Carlos Bernardo Abad Santos, Undersecretary sa Regional Development Group sa Department of Economy, Planning and Development sa isa ka video message nga ang search hindi lang isa ka award kung hindi pa maagi man ini, agud pasalamatan ang mga quiet heroes nga voluntaryo nga nagaserbisyo sa komunidad. Ang SOV nagatuyo nga tumuron kag padunggan ang mga outstanding Filipino volunteer kag volunteer organization sa ilawaran nga performance kag mga hinimuan sa pag-empower sa komunidad kag pagpasanyo sa voluntarismo. Lakip sa kategorya sang SOV ang National Outstanding Volunteer Award
nga may individual category nga youth kag adult, kag organization categories, non-profit kag corporate. Lakip man sa kategorya ang Volunteer Lifetime Achievement Award, Outstanding LGU Award, kag Special Award for Higher Education Institutions. Ang nominee sa nga maka-nominate sa isa ka individual o kon organisasyon, kag pwede man self-nomination, kinahanglan na mag-fill out sa nomination form nga sarang ma-download sa Philippine National Volunteer Service Coordinating Agency official website nga suportado sa documentary evidence kag ang tanan nga dokumento ang organize sa isa ka folder antes ini isumite sa Regional Search Committee kung sa diin ginapatuman ang volunteering activities. Samtang ang BMA naman nagatuyo nga tumuroy kag kilalahon ang mga media practitioner kag mga organisasyon nga may talalupang doon nga papel kag kontribusyon sa pagpasanyo sa voluntarismo kag ang importansya sini sa pungsudnon nga pag-uswag paagi sa ila trabaho. Lakip sa kategorya sa BMA ang Best Volunteerism Reporting sa print, individual kag print organization, television, individual kag TV program, radio, individual kag radio program, kag Best Volunteerism Reporting o kon feature in digital media, individual kag online media organization o kon agency. Covers ang BMA ang media works nga publish o kon release halim September 2024 to June 2025. Para sa Bagong Pilipinas, Marian Grace Aranyata, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Livelihood Grant valor 600,000 pesos gi-turn over sa Sustainable Livelihood Program Association sa Antique. Negosyo sang duha ka SLPA ginbuksan. Radyo Pilipinas. Radyo Balita Pilipinas. ni Marian Grace Aranyata. Nag-turn over sang 600,000 pesos nga livelihood grant ang Department of Social Welfare and Development Field Office 6 sa isa ka Sustainable Livelihood Program Association sa Antique sining karon lang. Gimbaton sang Samahan Kapwa SLPA sa San Remeo ang livelihood grant para sa rice kag retail business sang asosasyon. Ginpangunahan ni SLP Implementing Project Development Officer Dominic Muetan kag Monitoring Project Development Officer Bona Magbanwa ang ceremonial turnover sang cheque sa asosasyon. Samtang opisyal na nga gin-launch sang duha ka SLPA gikan sa munisipalidad sang Sibalom ang ilatag sa ka-business projects matapos nga nakabaton sa 600,000 pesos man nga grant gikan sa DSWD SLP. Isa ka karavan ang ginhiwat halin sa town proper sa Barangay San Juan padulong sa kalapit nga munisipalidad sang San Remeo sang San Juan Water Refilling SLPA bilang tanda sa pagbukas sang ila water refilling station nga negosyo. Nagbukas man ang Iglanot Rice and Feeds Retailers SLPA sang ila business venture sa Barangay Iglanot. Ang SLP isa ka community-based program nga nagahatag sa capacity building para mapakamaayo ang socio-economic status sa mga benepisyaryo. Kinapatuman ang SLP sa duha ka track program. Ang una nga track amo ang Micro Enterprise Development Track nga nagasuporta sa micro enterprises para mangin organizationally kag economically viable kag ang ikaduha nga track amo ang Employment Facilitation Track nga nag-a-assist sa mga partisipante para maka-access sa nagakaigo nga employment opportunities. Para sa Bagong Pilipinas, Marian Grace Aranyata, Radyo Pilipinas, Radyo Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Linibo ka panimalay sa Antique, makalibre sa kuryente pinaagi sa subsidy program suno kay Governor Javier. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Balita ni Hope Torichan. Linibo ka panimalay sa Antique ang ginalauman nga makabenepisyo sa 500 pesos subsidy program sa provincial government. Sa ginhiwat nga special meeting sa Provincial Development Council, ginpahayag ni Governor Paulo Javier nga kapin 46,000 ka household sa probinsya ang makalibre sang kuryente pananglit mapatuman na ang subsidy nga 500 pesos sa mga bill sa mga konsumidor. Suno kay Javier, ang matipid sa kuryente salang pa magamit sa mga pumuluyo agod ibakal sang iban pang kinanglanon kaangay sang pagkaon ukon ibayad sa pagtuon sang kabataan. Sa piyak nga bahin may ara sang masobra 169,000 nga konsumidor sang kuryente sa Antique. 154,000 diri sa Antique Electric Cooperative, samtang 15,000 naman sa Aklan Electric Cooperative. Para sa Bagong Pilipinas, Hope Toricante, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. BFAR Scholar sa UPV nagtapos nga cum laude. Sa detalye sang balita Radyo Pilipinas. ni JP Herbas. Na-graduate nga cum laude sa University of the Philippines Visayas kung UPV si Nemoy Arwin Castillo nga scholar sa Department of Agriculture, Bureau of Fisheries and Aquatic Resources kung DABFAR.
Bilang pa niya si Castillo ginhatagan sa ahensya sa plake certificate kag 20,000 pesos kay personal nga gindaho ni DAB FAR 6 Regional Director Remy Apari. Si Castillo nga benepisyero sa FSFP FILG Scholarship ang ginkilala man bilang pahinungod volunteer na nagapakita sa iyang pagbalanse sa academic excellence kag civic responsibility. Si CD Chris Palmon nga isa ka FSP FILG grantee ang nagbato naman sa BFAR 6 Best Student in Coastal Resource Management Award. Para sa Bagong Pilipinas, JP Harvas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Youth Entrepreneurship Program sa DTI Western Visayas nakahanas na sa 331 ka mga pamatanon halin sang tuig 2019. Radyo Pilipinas. Radyo Sa Pilipinas. detalye sang balita nagapanumbalik si JP Naglabot Herpas. na sa 331 ka pamatanon sa rehiyon ang nahanas si dalong sa Youth Entrepreneurship Program o kun YEP sa Department of Trade and Industry Western Visayas o kun DTI-WV. Sino kay Daniel Agan, Trade and Industry Development Specialist kag Regional Youth Focal sa DTI-WV. Humalin sa ginsiguran ang YEP sa 2019, may 112 ka out-of-school youth, 111 ka in-school youth, at 108 ka youth with disability ang nahanas sa ahensya. Ang YEP isa ka programa nga gintukod para pabasugon ang mga pamatanon sa patagsang pagdigosyo. Ini nagabulig sa pagdevelop sa mga entrepreneurial skills ang pamatanon, pinaagi sa komprehensibo nga package sa intervention, kaangay sa coaching kag mentoring, kag paghatag oportunidad na maka-access sa pitching events, trade fairs, kag industry visits. Para sa Bagong Pilipinas, JP Harvas, Radyo Pilipinas, Radyo Radyo Publiko. Pilipinas. Radyo Pilipinas News. DTI Western Visayas magabukas ang bootcamp para sa mga lamharon nga negosyante. Sa detalye sang balita. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Magabukas ang YEP Bootcamp for Young Entrepreneurs o kung BYE ang Department of Trade and Industry Western Visayas o kung DTI-WV para pasanigon ang pagnegosyo sa mga pamatanon sa rehiyon. Ang bootcamp kabahin sa Youth Entrepreneurship Program sa ahensya nga nagatuyo nga masolusyonan ang kakulangan sa formal entrepreneurial skills training ilabi na sa mga pamatanon nga interesado sa pagnegosyo. Sino kay Daniel Agan, Trade and Industry Development Specialist kag Regional Youth Focal Person sa DTI-WV, tigpulo ka pamatanon gikan sa Clan, Antique, Capiz, Guimaras, Iloilo kag Negros Occidental. Ang target nga mahanas sa bootcamp humalin Hulyo 29 tungtong Agosto 1. Ang tatlong adlaw nga bootcamp ginatanyag sing libre sa tanan nga pamatanon edad 18 tungtong 30 anyos nga tag-iya o kun opisyal sa rehistrado nga negosyo nga naga-operate sa hindi magdubosi sa katuig. Sa pagpakigbahin sa bootcamp, lakip sa mahimong matunan sa mga pamatanon ang business identity building, design thinking at business model canvas, customer-centric marketing, streamlined operations kag digital transformation, pati na ang financial management. Sa mga interesado, mahimong mag-apply online, tubtob lang, subukan daw. Para sa Bagong Pilipinas, JP Harvas, Radyo Pilipinas, Radyo Radyo Publiko. Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Lakip ang Carolina Tribal Association sa Kabangkalan Negros Occidental sa mga benepisyaryo sang kabuhayan at kaunlaran ng kababayang katutubo o 4K program sa Department of Agriculture sa bahin sang Katrika. Mga ulutanon kag kararoton ang ilang mga major nga produkto. Magluwas na rin na Pasanyog Manila ang mga karbaw kag baboy nga ginatag sa DA bilang dugang nga palangabuyan. Sa piyak sini pagpanghangkat para sa mga miyembro sang Katrika ang pagbaligya sang ilang mga produkto. Suno kay Miss Jolina Largado, Assistant Secretary sang asosasyon, nabudlayan sila magpresyo sang ilang mga produkto bangod barato ang pagbakal sang ilang mga produkto pag abot sa merkado. Sa karon ginaduso sang asosasyon ang Bagsakan Center o Food Terminal agon makabaligya sang ilang mga produkto kag sa baylo ang mga bumalakal direkta man nga makabakal sa mga mangunguma lakip sa Katrika sang mga agri-produce. Radyo Pilipinas. Oras sa Radyo Pilipinas, alas 8:24 sa Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Kagi nyo nabatian ang detalye sa mga nagapauna nga balita sa pagpangalagad sang Radyo Pilipinas News subong adlaw sang Webes, Hulyo 10, tuig 2025. Sa dugang pangabalita kag impormasyon, please share, follow kag like sa aton Facebook page, Radyo Pilipinas Iloilo kag Radyo Pilipinas Community Group. Ako nagidamang inyo alagad ang inyo tagbalita, Junel Maclay. Mayong aga Pilipinas, God bless Iloilo. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas.